Sa mga may area pala na nasa kabundukan, na walang area sa kapatagan, kung magtatanim kayo ng lakatan, ganito na lang yung gawin nyo. Isang technique ito para medyo maging patag. Kasi itong area ko na to ay bundok talaga. Ayan, no. So hindi siya maganda, parang pagka nagsubwal yan, madali na rin matumba kasi siyempre mas slanting nasa bundok. So ang ginawa kong paraan para sa susunod na generation niya gumanda ay ganito. Yung bundok kinaltasan ko para maging patag, para yung followers niyan pagtubo maganda. So patag na siya, parang nasa kapatagan na rin siya. Ganyan na lang yung ginawa ko, kaya lang tiyaga talaga kasi wala akong area na kapatagan. Ganito na lang yung ginawa ko. O, ayan, o. Yeah. So malulusog din ang ating lakatan. Ito ay 4 months na. Kaya lang hindi rin sabay-sabay, hindi ang paglaki, may mga maliit kagaya niyan. Sa taas malalaki. Ayan, babawasan ko rin yan, kakaltasan ko para gumanda. At ayun, yung mga ibang lakatan, nakaltasan ko na rin yun, kaya lang hindi rin siya makitang mag-ano. Yan. Yan mga yan. So yan naman yung mga nauna kong tanim, mga natira-tira ng bagyo, buti naka-recover. Yan, kahit papano ay ganda pa rin tignan. Sana makapamunga at wag na tayong bagyuhin. So ayan lang, konting tips lang sa mga nagtatanim sa bundok. Subukan nyo iganito. Yeah. Ganda, di ba? Kaya lang tiyaga lang talaga, pagod. Pero wala tayong magagawa kasi nga wala tayong area na kapatagan. Wala rin tayong pambili ng kapatagan na lupa. Pero pag dito sa bundok, katulad nito, matabang mataba yung lupa. O ayan, no? Hindi pa ako nag-apply ng fertilizer dyan. Malusog. So yun lang, konting tips lang. At maraming salamat ulit. At ayan, sharing lang ito. Makaring makatulong sa inyo. Yun lang, bye bye and God bless.